Ang bayan ng Taal sa Batangas, dinarayo dahil Instagram-worthy na Bulkang Taal. Pilgrim site na Taal Basilica at nagsasarapang pagkain. Pero may isang matapang na sagisag ang Taal na nanganganib daw tumiklop sa hamon ng modernisasyon, ang balisong. Na ang ibig sabihin, baling sungay, maaaring sa kalabaw o sa usa. Ang sinaunang balisong kasi, yari daw sa sungay ng kalabaw. Pero alam niyo ba mga kawander, na ang balisong tinatawag ding 29? Ayon kasi sa kwentong bayan sa Taal, may isang mandirigmang Pilipino noon na nakapatay umano ng 29 katao gamit ang balisong. At simula daw noon, ang balisong naging simbolo na hindi lang sa katapangan, pati na rin sa husay ng Pilipinong panday. Kamustahin natin ang industriya ng balisong sa Taal. Hoy! Ako! Dalawa ka pa? Cut! Perfect! Lakas maka-action star, Empoy. Pero dayuhin na muna natin ang mga manggagawa natin dyan ng balisong. At sa aming paghahanap-hanap ng pagawaan ng balisong, nakilala ko sina Mang Puweng at Tatay Leo, dalawa sa pinakamatandang gumagawa at nagtitinda ng balisong sa Taal. Nandito tayo sa Taal, Batangas at nandito tayo ngayon sa pamamahay ni Mang Puyeng na kung saan siya ay isa sa gumagawa ng balisong dito sa Batangas. At hindi lang pang Pinoy na balisong ang kanyang ginagawa, kundi pang international din. Ang internasyonal ang Ayun na. aming ginagawa. Ayan na, si Mang Puyeng. Depende sa order ng buyer. Pwede mo pa sa amin ituro kung paano gawin ang balisong. Sige. Ang unang paggagawa ng balisong, gagawa muna tayo ng handle. For today's balisong, ang susubukan nating gawing handle ay buto ng baka. Pwede magsilipan tayo. Pwede naman natin silipin. Nakikita ko yan yung mata mo. Grabe, ang cute mo dyan, ang cute mo dyan. Una mo nang lalagariin ang buto sa habang 29 cm. Hirap, ano? Pwede maging sports to. Papawisan ka eh. Ayun na. Yan na. Matapos putulin ang buto, sunod namang itong pupukpukin. Para medyo ma-presya ang loob, kailangan palo-palo ilan. Mm. Yan, press. Ayun na. Finish! Okay na po. At saka naman, hahasain ang blade. Medyo humina ang balisong noon. So, naisipan ko, walang mangyayari sa balisong. So, ginawa ko, nag-ibang bansa ako. Itong sa henerasyon na to, may mga bata ba na willing at gustong matuto ng paggawa ng balisong? Masasagot kita dyan. Sa ngayon, wala nang willing na gumawa ng balisong. Especially, mga anak mo, meron ba? Especially, mga anak ko, gusto kong manturuan siya, pero sa isip ko, mas mabuti sa kanila ang makapagtapos ng pag-aaral para maiba naman ang kanilang hanap buhay, trabaho. Yung sinapit ko na paggawa ng balisong, kung anong hirap, parang ayaw ko na ipadaanas sa mga anak ko. Mga ka-wonder, kanina, kung nandun tayo sa paggawaan ng balisong, ngayon naman, nandito tayo sa tindahan, pero parang meron ako nakitang kakaiba. Balisong, pero gawa sa parang suklay. Ano po tawag dito, balissuklay? Balikong. Balikong. Yeah, balikong. Huwag tayo nangingailam. Balikong ang tawag, hindi balissuklay, okay? Sa gitna ng Isla Verde sa Batangas, ang islang tinuguri ang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo. May isang matamis na tradisyong unti-unti na raw nilalamon. Hindi ng alon ng dagat, kung hindi ng mabilis na pagkalimot.
Pero sa islang ito, may isang uri ng tamis na hindi nagmumula sa tubo, kundi sa matatayog na puno ng buri. Ang malalatik o sangkaka sa unang tingin ang ipinagmamalaking pakaskas ng Isla Verde. Isang tradisyonal na panghimagas na nakalagay sa maliit at pabilog na sisidlan na gawa sa dahon ng buri. Kadalasang ginagawang candy o pampatamis sa mga pagkain. Pero para kay Rolly na laking Isla Verde, ang pakaskas hindi lang basta pampatamis. Ito raw ay produkto ng tiyaga, pawis at determinasyon na pamana pa mula sa kanilang mga ninuno. Nung maliit pa ako, nakikita ko na yan ang gagawa. Pakaskas na yan. Matagal ng panahon niya ang ginagawa. Kahit na mahirap, amin pinagpipilit at palibasa nga, wala kaming hanap buhay kundi yan. Pero sa paglipas ng panahon, ang tamis ng pakaskas tila unti-unting tumatabang. Kami lang gumagawa dito sa aming barangay na ito. Dahil mapakahirap nga ito eh. Kahit marunong sila manggawa, hindi kayanin. Kaya gamit ang kanyang mahigit ilang dekadang kaalaman sa paggawa ng pakaskas, patuloy na itinataguyod ni Rolly ang paggawa nito at itinuturo sa mga susunod na henerasyon. Dala ang kanyang sandatang itak at timba na lalagyan ng katas ng buri. Umaga pa lang, inaakyat na ni Rolly ang puno ng buri malapit sa kanilang bahay. Pagdating sa tuktok ng puno, kakaskasin ng buri at papatuluin ang katas ng buri na gagawing pakaskas. Ang katas ng buri pakukuluan sa isang malaking kawa para lumabas ang taglay nitong tamis. Pakukuluan na hanggang sa lumapot. Mga 2 oras yan mahigit para tuloy ang luto. Kapag lumapot at lumagkit na ang katas ng buri, sunod namang aayusin ng kanyang asawa ang mga kasitas na gawa mismo sa pinatuyong dahon ng buri. Ito yung kasitas na lalagyan ng yung niluluto ng pakaskas. Pinatutuyo muna, tapos pag tuyo na, saka puputulin ng ganito. May sukat ito para makatulad ng ganito. Ang mga gawang kasitas, lalagyan ng lutong pakaskas. At saka pagpapatong-patungin gamit ang tali na gawa rin sa buri. At saka ibebenta sa halagang 70 hanggang 100 pesos kada tali. Ang bawat piraso ng pakaskas, bunga ng isang mabusising sining. Mula sa pag-akyat sa matayog na puno ng buri, hanggang sa nakakangawit na pagluto sa mainit na talyasi. Ang bawat sentimong ibinabayad dito, katumbas ay pawis at tiyaga ni Rolly. Ang pakaskas, isang matamis na paalala na ang yaman ng Isla Verde hindi lamang matatagpuan sa ilalim ng karagatan, kundi pati sa puso ng mga taong patuloy na nagpapanatiling buhay ang kanilang kultura.